Hi mga pre guys! Ngayon naman ang aking ibablog o ipipresent sa inyo na content ay kung paano mag-wiring ng three-way switch. Usually yung three-way switch, ginagamit siya sa mga hagdanan. Yan, very common yan. Pero sometimes ginagamit din yan sa mga kwarto, yung malapit sa pinto at saka malapit sa kama para pagkapapatay mo hindi ka natatayo. At saka yung pero ngayon na sa living room din minsan, malapit sa hagdanan at saka malapit dun sa may pintuan. So, yun po yung aking ituturo ngayon. So, samahan po ninyo ako. Good evening guys. Ngayon ay i-draw natin yung electrical line diagram ng three-way switch na merong isang bumbilya. So, i-assume natin na ito yung ating bumbilya. Meron siyang dalawang pole, isang for line 1. Ito for line 1 at ito yung for line 2. At meron tayo ritong three-way switch. At nandito po yung ating line 1 at saka yung line 2. I-assume po natin yan. So, yung gagawin po natin ng wiring diagram, ito po yung ating three-way switch. Three-way switch. At ito naman po yung ating lamp. Ito po yung ating line 1, line 2, yung sa power. So, usually yung sa switch po, meron pong common yan at saka dalawang pole para sa switch. So, ganito po yun. Ito po yung, kung sa switch, ito po yung common. Tapos, meron pong ganyan yan na pag pwede mo siyang i-switch doon, yung toggle switch pwedeng pumunta rito at saka doon. So, ito, ganun din. Isang common. At saka, pag pinaganyan mo siya, meron to dito. Ito po yung, pag lagyan natin ng line na 1. Ito yung 2, 3, let's say 3. Ito yung 3. Ito po yung common. Lagyan po natin siya na 0 para may palatandaan po tayo. So, paano po siya wawiringan? So, ipagpalagay po natin to line 2 kasi nandito yung line 2 natin. So, para mas maganda ito yung line 1. Yung ating pong line 1, gagamit po tayo ng black. Yung line 2 gagamit po tayo ng black. Tapos yung line 1 gagamit po tayo ng red. Tapos yung wiring po dito na common gagamit po tayo ng, since na parehas yan, pwede natin gamitin na isang pwedeng parehong blue or parehas na gagamit tayo ng blue. Tapos yung earthing po, usually may earthing po yan sa ground. Gagamit po tayo ng yellow. I-assume lang po natin, usually sa practice is green or yellow-green. Yung po yung with stripe. So, ililinyan po natin. Ito po ang ating three-way switch line diagram. Ito po yung line wiring po niya. Wiring diagram. Wiring diagram. So, ito po yung black. So, ito yung line. Iko-connecta po natin dito. So, dito po siya. So, ibig sabihin, ito yung line 1. So, ito po yung sa power source. At, yung isang line 1. So, yung line 1, ko-connecta siya dito. Tapos, yung isa pang dito, syempre merong line 1, ko-connecta siya dito sa may common. So, yung line 1 at saka papunta rito, parehas na sa common o sa 0. Ang ano po niyan, papakita ko po sa inyo, merong sa likod ng mga switches, meron pong diagram na ganito yun. Tapos, ito naman, kung itong 1, i-connecta natin siya line 1 to 1.
Tapos itong papunta naman dun sa tree. So yun po yung kanyang wiring diagram. Tapos yung iba po, nagkakaroon ng yung sa earthing, yung kung meron po yung sa bahay nyo, meron pong body ground to. Yan, tutuloy po yan dito. Tapos, pupunta rin po yan dito, body ground, pupunta. Tapos, pag ano yan, papunta na po yan dito sa ground earthing na tinatawag. Ito po yun. Pero minsan sa atin sa Pilipinas, minsan wala po ito eh. Hindi po ito inaano yung sa mga bahay. So, paano po papunction niya? Halimbawa ito, nilagyan na po natin ito ng power. May power na po siya. Makikita po natin, pagka ang switch po natin dito, nandito, at yung switch niya rito kasi nalilipat po yan ganun. So, kumalo po yan dito. Ibig sabihin, meron po siyang continuity. Yan po. Ganyan. Ngayon, pag kumalo naman po siya dito, pag ganyan naman siya, so ibig sabihin, wala na siyang continuity, mag-off na siya. Yung line na to, yung current, mapuputol dito. So wala na siyang, hindi na to iilaw. Pero pag switch natin to, nilipat natin to dito, i-trace natin yung line, makikita natin meron na uling continuity. So ibig sabihin, iilaw na po to. Ngayon, itong line diagram na to, para mas maintindihan niyo, nag-prepare ako dito ng isang simple, parang, kasi mas maganda yung visual, makita natin siya, kung paano siya mag-work. So, papakita ko sa inyo itong prepare ko. Sinadya ko talaga to para at least yung mga gustong mag-DIY, kasi ngayon, lalo na panahon ng pandemic, mag-DIY, at least magkaroon kayo ng idea kung sa bahay nyo gusto nyo lagay ng 3-way switch. Usually yung 3-way switch nilalagay ito sa mga hagdanan, minsan sa living room, sa kwarto meron din, depende doon sa gusto ng may bahay. Pero usually pangkaraniwan talaga sa mga hagdanan, kasi pag umakyat ka, syempre dapat kailangan papatayin mo sa taas. Pag bumaba ka, bubuksan mo sa taas, pag bumaba ka papatayin mo sa baba. Pag nasa baba ka naman, bubuksan mo sa baba, papatayin mo sa taas. So usually ganun. Yung iba naman sa mga kwarto, minsan kasi tinatamad. So nandun malapit sa may pintuan, at yung isa naman malapit sa kama para pag papatay nila ron. So ganito po yung kanyang wiring diagram. Pagka nagluminya na yan, so ibig sabihin iilaw na yan. So ipapakita ko po naman sa inyo physically kung paano siya wawiringan. Ito po yun. So nag-prepare po ako ng isang mock-up dito. Isang mock-up. Ito po yung tinatawag na, sabihin natin, ito po yung present ko kanina na line 2. Tapos ito naman po yung line 1. So ibig sabihin itong pulang to, ito yung line 1, kaya ako kinulayan ng parehas para hindi kayo malito, makikita niyo yung linya. So yung line 1 at line 2, magkakulay. Kasi iilaw siya, kailangan niya ng line 1 at line 2 ng current, di ba? So, ayan siya, inano ko. So, ito yung kanyang pagkaka-wiring. Yan, nakita nyo, line 1, line 2. Ngayon, dito naman, katulad ng sinabi ko, hindi ko lang maitutok sa inyo ngayon, pero ipapakita ko sa inyo yan sa aking vlog, sa video, papakita ko yung kung paano ano nito. Ngayon, yung isang line 1, papasok sa common, or pangalan natin 0. Tapos lalabas siya, meron siya ritong dalawa pang connection, isa sa 1 at 3. So para yan talaga design niya sa 3-way switch. Tapos dito rin sa kabila, itong nagaling sa ilaw, pupunta rin siya dun sa common, sa 0. Tapos ito 1 and 3. Tapos, katulad na sinabi ko sa ibang bansa, meron siyang earthing ito, ground na tinatawag. Kasi para kung merong mga grounded to, hindi magkaroon ng short circuit, hindi magkaroon ng iwasan yung sunog. Sa transfer doon, ito, papunta ito sa ground, sa earthing, ang symbol ng paganyan. Usually, nasa, may bus bar dito, earthing, tapos may nakakonect doon, papunta sa labas ng bahay. Tapos, may nakadrive siya na earthing rod. So, doon siya lahat nakakonekta. So, any earthing at saka lightning minsan magkasama. Pero
sa case na to, yung inaano ko lang earthing, hindi ko inaano sa inyo ang lighting kasi differentiation. Ando siya sa earthing rod. So, ayan, paano ko siya winiringan, makikita ninyo. So, i-ano natin. Ito po ay utility box. Ito po yung three-way switch. May cover po yan, hindi ko lang nilagay para kasi makita ninyo. Ayan, i-ano po natin para makita po ninyo. So, itatayo po natin to. Ayan. At ito po yung switch na nilagay ko pag ano, ito medyo delikado po to, wag natin gagawin sa bahay. Pero, ano po natin. Ayan. So, meron na pong power yan. So, halimbawa, nandun po ako sa, ano, ibig sabihin, hindi pa, yung current niya, hindi, ano, pag binuksan ko rito, nandito po ako sa, halimbawa, ito po yung nasa baba, tapos umakyat ako sa taas ng hagdanan, papatayin ko siya, di ba? Tapos, kung nasa taas ako sa hagdanan, bubuksan ko siya, bababa ako, papatayin ko. Yun po ang function ng three-way switch. Para, kasi kung umakyat tayo sa hagdanan, syempre, mahirap naman yung bababa ka, papatayin mo, tapos akyat ka, walang ilaw, di ba? So, ganun lang po kasimple yung ano. Ito po, usually linalagay po yung earthing sa body. Para pagka nagkaroon to ng grounded siya, at least yung ano, matapon sa baba. Hindi magkaroon po ng accident sa fire at saka sa human harm. So, ganun lang po kasimple yung patay na po natin to. Ganun lang po kasimple yung pagwa-wiring ng three-way switch. So, again, ulitin ko po sa inyo, ipapakita ko po sa inyo minsan pa yung kung paano po siya. Kasi kanina, pinakita ko po sa inyo kung paano siya sa sketch, that drawing, kung paano siya ginawa. Kasi mas maganda po kung visual. So, ito po yung ating socket para sa ilaw. Dalawa po ang pole niyan. So, ayun po yung para sa line 2 at sa line 1. So, pinabit po natin. Tapos dito naman po sa switch, katulad ng sinasabi ko, mayroong isang common. Doon po natin ikabit yung line 1, live wire po yan. Tapos dito po yung 3 at saka yung 1. Yung po yung ano, pwede pong, alam ko po pwedeng magbaliktad dyan, wala pong problema yan. Kaya nga po pinulayan ko lang ng puti. Tapos yung galing naman sa ilaw, kasi yan yung continuation ng line 1. Para kung iano natin, para magkaroon ng ano to. Hindi siya sa common. Yan po, makikita niyo. So, ulitin ko po ulit, lalagyan natin ng bit natin ganon. Tapos buksan po natin. Ayan po, umakyat ka. Tapos patay mo sa kabila. Tapos, pwede mo rin siyang buksan dito. Diba? Patay mo dito. Pwede mo rin siyang buksan dito. Papatay mo dito. Ganon, balikan na. So, yun lang po. Hopefully, na kapag share po ako sa inyo ng knowledge about how to make wiring for the three-way switch. Sana nakatulong ako dun sa, lalo na sa mga tulad natin na nag-DIY, lalo na sa panahon ng pandemic. Kung gusto nyo o may problema yung inyong three-way switch, ganito lang po yung pag-wiring ng simple lang. So, kung hindi po kayo makakuha ng tao, ito po yun. Pero lagi ko pong sinasuggest na kung hindi po kayo ganong talagang kinakabahan kayo, hindi nyo maano yung sa electrical, kasi ang electrical po, hindi po basta-basta to. Ito po yung pag nakuryente po kayo, nakamamatay po to. So, iingat lang po pagka yung ano, kung kailangan nyo ng ano, dapat sangguniin nyo rin yung mga electricians or meron kayong kaibigan ng mga electrical engineers o mga nakakaintindi sa electrical. So, mas mabuti na po yung nag-iingat. Pero kung gusto niyo talagang matuto at kayo gusto niyo gawin, ito po yung ganito po gawin yung wiring. So, yun lang po at maraming salamat. Diyan ko na po tatapusin yung aking pagbablog tungkol po doon sa may wiring ng three-way switch. Sana po nagustuhan po ninyo. Salamat po sa mga nanood ng aking video. Kung nagustuhan po ninyo, please i-like po ninyo at subscribe ninyo na rin po para at least matulungan po ninyo ang aking channel. At dun sa mga nag-subscribe na sa channel ko, maraming salamat po.
po ang inyong Papa Rolly, nag-iiwan ng maraming pasasalamat sa pagtulong nyo po sa aking channel. Sana po patuloy po ninyong panoorin yung aking mga next na i-upload na mga video. Yun lang po, hanggang sa muli. Marami pong salamat.